happen, but nothing in this world can ever change that God, the God that we serve, is a good God. Amen. Can you say that in yourself? The God that I serve is a good God. Bisag na yung mga circumstance nga questionable, na yung circumstance nga murag daily advantage for us, na yung mga circumstance nga murag why this thing happened to me, but above all, God knows everything and He is good. Amen? So, kinsay maka-remember sa inyo ha sa ato ang last nato nga sermon about the parable. What was the last parable nga akong hisgutan before ani? Naka-remember ta? Murag ikakuha na to siya, the 6th and the 7th. Wala na, kalimot na mo. Sige, magbalik ta sa 1 today. Alright, so nata sa ika-8, if I'm not mistaken. Nata sa ika-8, and we're going to talk about these two parable. Duha ka parable atong isgutan karon kay short ra gihapon ni sila. Nagyapon na sa Matthew 13 kay sa hakay. Palidon man ako ang kodigo. Okay, nagyapon na sa Matthew 13. Nanata ka na sa verse 44 to 46. The title of the sermon is all about finding the riches of Christ. We're going to talk about two parables, as I have said earlier. One is the hidden treasure. The second is the price, or the pearl of great price. So, pulos ni sila mga valuable things. No? So, do you have valuable things in your life? Kung dili man jewelry, maybe people, relationship, or anything that is very important to you. Now, today we're going to talk about that one. May I, again, if it is okay, ask the congregation to please rise as we read responsibly the text that will be flashed on the screen. Shall we have the next slide, please? I'll go with this one because it's a little bit tiny. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Let us read together. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Let us pray. Father God, once again we pray and we ask for your wisdom to enlighten our minds and our heart. Let there be no hindrance for your word to be implanted in our heart today. Let our hearts be a good soil, a good ground, that each and every drop of your word, Lord God, will be absorbed and grow and eventually flourish and be fruitful in our lives. We give you praise, Father. We give you honor. Use your servant to deliver your word in Jesus' name. Amen. Okay, you may be seated in the presence of God. Now, today, people are searching for treasures. Daghan kong mga kailang nga, naka-live ba tanong? Di natin pangalan dyan. Daghan kong mga kailang nga mga pastors when I started being a pastor 2009. Na ako'y mga kailang nga mga pastor nga they apt or they go for treasure hunting. Nga pag ang among hisgutan imbis kay about mga pastor things, maghisgot og mga treasure hunting. Naay bato dito nga dako, naay sign dito, naay ani tapos naagyo dito ay kanang Japanese nga mga all of those words tapos ikapud nga mamati mura pud kanang maapil ka excite. And then until today, wala gihapon nila nakit-an ang ilang ginapangita nga treasures. Maybe wala ta nagapangita ani nga mga klase pero some of us are still searching for good relationship, searching for a good career, maybe business, anything that we wanted to have to satisfy and to bring us joy. And today we're going to look on the scriptures unsa man ang giingon ni Jesus regarding all the things in the world. Then again, I'm not saying nga di ta maning kamot. I'm not saying that we don't be a good steward of the Lord, but let us check what Jesus said in Matthew 6:26. Ningon siya dinaa. What is it unto a man if he gain the whole world and lose his own soul? Ingon siya nga unsa man dayon kung maimo ang tibuok kalibutan, pero ang imong kalag mawala. So mao na siya ang comparison nga gihatag. It doesn't mean nga dili na lang dai ko magpadato. Kung dato ka unya ang imong kalag napagid sa Ginoo, wow kayo. Dubli-dubli nga panalangin nimo na experience. There's nothing wrong with that. Pero ang giingon ni Lord, nga kung ma-prioritize na lang pud nimo ning mga earthly things and you lose your soul, wala jud kay gain when you face the Lord. Amen. So in everything that we have,
We always put God the center of it, and let us give God the glory above all. Before na ko ihatag ang Matthew 13, I'm going to go to Matthew 6:23. And if we are familiar with Matthew 6:23, familiar naman to ni Anino, kay na may mga kanta ni, Seek ye first the kingdom of God, blah, blah, blah. Daga na kaig songs na create ani. Now, gusto na ko ni hatagag emphasis tungod kay most of the parables is the kingdom of God. The kingdom of God, mauna rin na nag-revolve. So, ingon sa Matthew 6:23, but, ang previous man gud ang nagistoryahan about mga needs. Ningon siya, but, pero, seek ye first the kingdom of God. Una, pagpangita ang gingharian sa Dios. Now, the question is, asa man nato ni pangitaon ron? Nga dili pa man ta makasaka sa langit. Dili pa man ta makakatkat sa himaya. Kaya we're still living on the world man. So, ang buot pasabot ani that you go to my people. You go to the church. You go to those who bear my name. Because they are my agents, they are my ambassadors, and they will be representing my kingdom. So, sa previous na ko nga message, ingon ko, where the rulership, where the kingship, where the sovereignty of God is recognized, there is the kingdom of God established. Mao nang kung sa imong kinabuhi, priority nimo si Lord, then that serves as the kingdom of God. Giharian ka sa Ginoo. And if the church is being reigned by God, then this church is considered as the part of the kingdom of God. Amen. So, karon kitang tanan parta sa kingdom of God. Now, niingon siya, seek ye first the kingdom. Nganong wala man siya niingon nga, seek the king. Nganong ang kingdom man may ugipambangita, nganong dili man ang king? Because a king without a kingdom is not a king. Kung makakita ta karon diya sa gawas, diya sa gawas. Kita ta diya karon na corona. Nya nay kapa nga pula. Nya daghan og bulawan, naglakaw-lakaw. Murag ang kinasuluran nato makatawa ta no. Unsa man siya costume asa man day ni? Himuon man natog memes. Usay mo trending pa mo viral pa. Because a king dili na behavior sa king nga maglakaw-lakaw. So ningon si Jesus, seek ye first the kingdom. Why? Because in the kingdom, you will see how the king rule. Ini kakita nimo sa usa ka gingharian, mura ba nasod ba pag ana nga, hala, nindot kaayo ang ilahag yung ang ilabit tong airport, mura jug hotel. Nindot ang government. Di ba mo anak ta? But pasabot nga kung makita nato ang part of the country, moingon din tag nindot ang pagka-govern sa president. Nindot ang pagka-govern sa hari. So i-credit nato ang nindot nga atong nakita sa leadership. Tama? So ingon siya, seek ye first the kingdom. Kay aron nga ma-refer ninyo unsa ka maayo ang Ginoo nga inyong gialagaran. So sa atong kinabuhi, makita ba sa atong church, makita bag unsa ka maayo si Lord? Because we are representing the kingdom of God. Kanang inig duol ba sa tao sa atong kinabuhi? Kanang ma-best represent ba nato si Lord? Si Lord ba ang atuang na-represent every time? Kaya ingon siya, seek ye first the kingdom. We can find the kingdom here, nga makita nato nga naiging harian ni Lord nga nagtindog. But we can see the people in the kingdom nga, oy, ang mga people di sa kingdom ni Lord kay, mga maayog batasan. Uy, ang mga people di sa kingdom ni Lord kay, mga buutan. So maayog yun ang ilang Ginoo. Ingon pa bitaw ni, balikon lang nako, ingon pa ni, if I'm not mistaken, Confucius, I like the Christ in the Bible, but I don't like the Christians. Grabe ka, deep. Nga naman, because the Christ in the Bible is very gentle, loving, kind, good. But the Christian of today, not all, but quite, not opposite, but different from what is being described in the Bible. And this will remind us to go back on our Bible, read it again, unsa man gyud ang mga Kristohanon. Now seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unsa man ang righteousness? The way He rule the kingdom. Full of righteousness, full of holiness. Kay pag abot sa church, kung naay corruption, that's not the rulership of God. Because God cannot just rule with corruption and anything that is against what is written in the Bible. And yun din siya, and all this, this word is plural.
And all these things shall be added. Added to what? If you found the kingdom of God and His righteousness, then all of the things that you need shall be just an addition. Pakapin ra sa tanan nga imong natagamtaman diha sa Ginoo. Amen. So that is the kingdom of God. Sa ako nang gibalikon, we cannot find the kingdom of God here on earth, but we can find the people of God that represents the kingdom of God. Last week, I have this, nagpa-reading ko sa mga student ato sa BFCS from grade 1 to 6. Gitunga na mo ni one of the teacher. Pag naog na ako, kaya na ako gikuha sa ubos, we have a grade 2 student nga kanang LSense grade 2 student. Bago na siya, transfer rate. And naman iyang mama sa gawa sa admin office. So, tingin ko nga, ma'am, kumusta man ang imuhang bata? Doon siya sa kuha, sir, kabalo ka, sir. Tapos ang iyang mga luha, murag nanadin ang luha. Lahi gyud kaayo ang BFCS, sir. Tapos na-thrill ko sa istorya nga naman, ma'am. Sir, kani akong bata, sir. Magsige na og wild dito sa previous school. Di jud na mamati, sir. Di jud na musulod, sir. Di jud na muhimo og homework. Pag imo ng istoryahan mo ingon na no. Pero karon, sir, pila pa lang ka weeks makita na mo excited kay ang bata mo eskwela. Excited kay siya nga kanang matulog na ko mami kay magkita namin ni Teacher Gia ugma. Matulog na ko mami kay kanang school ko ugma, mosayo ko ugma. Kanang excited kuno kay siya nga, sir, kanang lahi gud ang BFCS. Kung kabalo pa lang ko ani, sir, no, dugay na unta nako gi-transfer ang bata nako diri. Imagine, gikan siya sa usa ka Christian school, just like us. Pero BFCS, something is different sa school. Inko, ma'am, diri sa school, we always prayed for our students. So, napo isa ka parent, ma'am, kanang bata di jud na mabilin, ma'am, nasa kinder 1 na yang anak. Ma'am, kanang bata di jud na mabilin, ma'am, magsige jud naghilak, magsige jud nagmanya. Pero karon, ma'am, grabe siya mamalipayon kay magdagandagan with the classmates. So, nalipay ko sa iyang testimony why our school, we in the school are not perfect, napud may mga flaws. Pero nakita nako that since BFCS is the extension of the kingdom of God, that people who come to the school will eventually see there is something about this school. O dili lang unta na sa school, even in the church, nga kung naatay mga first-timer or visitor would say, there is something in this church. Why? Because we are representing God. Amen? If there be people who will be accepting, non-discriminating, it is the Christians. Because Jesus Christ, ingon siya, even Jesus Christ, eat and drink with the publicans. He welcoming kay si Jesus Christ. Mananing ko sa iyang life nga, Lord, we thank you. Before ani nga insi kay kuan man ni hitabo Friday man ni. Wednesday tong naglaba mi ni pastora, while nagakuso-kuso ko, there is this verse that resounds in my ears. Ingon siya di as a verse. Let the children come, do not hinder them. Kanang gawna ko ba nga kanang sa school as a principal kanang Lord no kanang grabe ang amo ang trabaho no kanang as a teachers ba kanang nagamotivate nagamold mi aning mga small minds nga mahimong future sa amo ang sa school. Ingon nagbalik-balik gid sa akong ears ingon siya, let the children come to me, do not hinder them, do not offend any of them. So, we are grateful and we are thankful nga ang BGC na partneran taga another ministry and BFCS is that. And nakita nato that lives are being touched, lives are being transformed. Dili lang din nato mahibaluan, but if we ask people in our school, makita nato, ingon sila, there's something about the school. What is that? If DepEd, the center of the curriculum sa DepEd is the children, in BFCS, I would say that the center of our curriculum is God. And that makes it different. Amen. Atong palakpakan si Jesus, mga igsoon. Murag di na nato matouch ang atong wali. Sige ato, next slide na ta. Alright. So the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. So again ha, take note of this. Ang gingharian sa Ginoo gipakasusama, gi-compare siya sa hidden treasure. Now of course, sa Bible times, wala pa man sa unay Bank of Commerce. Wala pa man sa unay East-West Bank. Wala pa may Union Bank. Wala pa may China Bank. No, wala pa na yung mga bangko sa una. So, kung si Meta po, kung ang tao na siya dako nga property,
Most likely, dito niya taguan sa field. Taguan niya dito sa field, ilubong niya dito. In the long run, as the time goes by, usahay, ang katong naglubong, namatay. O wala na yung nakaibalo, o asa gilubong. Tama? So one day, kaning tao, niadto dito sa field nga dili iya, maybe he is working, pagbungkal niya dito asa yuta, he found a treasure hidden. Ngayon siya, the kingdom of God is hidden. Pero ang gingharian sa Ginoo wala man natago. But, ingon ani ang sistema. Today, daghan na kaayo pagwali sa gingharian sa Dios. Daghan na kaayo og na-share about Jesus Christ. But still, daghan gihapon kaayo og tao nga for them, the kingdom of God is hidden. Kay dili gid nila masabtan how basic salvation is. And salvation is this. You just repent, believe in the Lord, receive the salvation freely given. That's all what it takes. But people darken ang ilang mind, no, warag too easy. Can't believe that one. I can't understand that one. Mo na giningon that the kingdom of heaven is like a hidden treasure. Lisod sabton adto mga tao nga wa nakasabot. But for you, brothers and sisters nga naata diri karon, say amen kung nasabtan nato ang gingharian sa Lord. Hula pitura ka buok. Adaghan di ay kanang atawa sila. Okay, so hidden in the field. So karon, there was a person, nato ta sa next slide na. Okay. Are you familiar with this one? Akong i-recall. Pag uli niyo niya, pwede niyo tanawan sa Jessica Soho. Ay, hello Jessica, baka naman. Di ba? Tanawan niyo si Jessica Soho. Berto Morales. The name of the person is Berto Morales. This is 40 years ago. I think mga 1981. Isa siya ka bulldozer operator dito sa San Miguel. Kung taga San Miguel mo no. O basi kailan ninyo ni or kamoy nakapalit ani pa-picture ta karon pag bulldoze niya kay tish, kagay samantong murag nagkuan tingog-tingog agkoy pagtan-aw niya kay bulawan man kana mao na ang mga item dagko kay nga mga bulawan daghan kayo na imagine ninyo nga if ever ba kanang kamo kita tighinlo sa purok niya, nagbungkal-bungkal ta sa purok niya, karon pagbungkal nimo kay na may na gold. Ang sa inyong bati, o sa inyong buhaton. Na ako siguro basig akong paningot siguro gikas akong alipudan padung giso akong lapa-lapa. Panington niya, di jud ko magsaba-saba niya, ingkudan na lang gid nako, di jud ko mohawa tibok adlaw. Oh sige, okay na ko diri, bahala mabulad ko sa init. Okay na. Lakaw na mo panguli na mo kay di gid ako dibuhi ani akong nabungkalan. Pare-pareho tag plano. No? Bulawan na gud na. Mahal na bang gramo ron. So kaning tao nga nasa Matthew 13, ingon ana jud ang iyang gibati. Pagbungkal niya or bungkal mga ana siya, tugs. Pagkutkut niya kay bulawan na. Next slide na tanak. Pagkutkut niya kay bulawan man. Unsay gihimo niya? Next slide na tanak. When a man found it, he hid it again. Pagkakita niya, bulawan, siga-siga, o diamante ba to ron? Gitabunan niya balik. Kaya uray og makit-an atong kauban, basi hindi ay duha sila nagtrabaho or daghan sila. Ako tabunan, dito na ako dito. Og iyang tabunan. And then the next thing nga iyang gihimo. And then in his joy, syempre lipay ka no, bulawan. Palit na yung kuani o nus-nus. Palit na yung kuani o brum-brum. Daghan na kang ma-imagine no, top mo, pagkainin mo na cash to, pero daghan na kang ma-imagine. Mga kabayad na yun, mga utang na mo ani. And then in his joy went and sold all he had and bought the field. Baligyan ako ni. Baligyan ako ni balaya ni. Baligyan ako ni ang gamay nga yuta. Baligyan ako ni ang sakinan. Nya adto na ko tong tagiya, ma'am. Palito na ko na imong yuta. Kanang gamay ni mga yuta diya ba? Ay, dili man na baligya. Sino man palito na ginako, ma'am? Pila man na siya, ma'am? Bisang pag 1 million, 5 million, sige, ma'am. So, sa gid siya, pila presyo kanya naman. Kaya na siya nakita dito nga, mas dako pa kumpara sa iyang ibayad. Amen. So, unta na no, one day maka kitatag anak nga bulawan. Ingon siya sa Philippians 3:8, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ.
Ingon si Paul, wala na nako gikwinta to. Katong mga nawa sa ako wala na to nako gibali-bali tungod kay mas nakita nako ang mas labaw pang bili sa kahibalo diha kang Kristo. Kay kani si Paul is attorney. Nasa'y posisyon sa government inila. Pero itong gibiyaan tanan just to follow Christ. What does it mean? Sa atong kinabuhi, natay mga circle of friends nga bibo, pero sometimes these friends is causing us to sin. Sometimes natay mga habit nga kanang dili man siya offensive, pero dili po siya makahimaya sa Ginoo. And because now that you found Christ, the Christ who died for you and me, murag worth it siguro nga kaning tanang mga butanga, biyaan nato for the sake sa atong Ginoo nga ato ang nakit-an, nabatunan og nadawat. And that is the essence of the story. Nga bisan pag gibaligya ni ang tanan. So kung murag sa ako abat ang time nga nag-resign ko sa DepEd, giingnan ko one of my uncle nga lisod man gani uban ng maka-item. Unya human gibiyaan na hinuang item kay para jud mamastor. Giana jud ko. Pari ko nga, it's okay for me. Kay ang Ginoong akong gialagaran mas dako pa man sa ako ang trabaho. It's greater. Pero sa people nga wala nakasabot, makaingon jud nga. So kadtong tao nga nagbaligya sa iyang tanan, siguro ang asawa adto kung nay asawa or nato si mama o papa, "Hoy, ngano gipabaligya naman nimo na ibaligya man nimo ng balay nga kanindot na. Ngano ibaligya man nimo ng imong kabayo, ngano ibaligya man nimo ng imong kabaw. Ay kay nakoy paliton didto nga yuta. Ngano imo man ang paliton nga wala ba imo tubo ana dihang gardina? Nya paliton jud nimo. Sige lang akong gining paliton." Pero wala niya gibali-bali kay nga naman naa siya nakita, naa siya nabungkalan. So kung nasinati nimo si Kristo sa imong kinabuhi, igsuon, there's nothing in this world nga mahimong kakumpit ni Jesus Christ sa imong kinabuhi. Amen. Next. Naingon na po siya dito. And again, the kingdom of heaven is like a merchant. Ganina, ang kingdom of heaven, gi-compare siya sa hidden treasure. Karon gi-compare na po ang kingdom of God sa merchant. Looking for a fine pearls. Nagapangita siya og kanang nindot nga mga perlas. Siguro kamo na may mga perlas sa inyong mga balay. Ang kami ani ko ano yun? Perlas ng silanganan. Og nindot kay na nga mga butang. No? Naingon si Jesus Christ din I come to seek and save the lost. Kaning merchant adto siya mangita siya tan-abi nabi mga nindot ring nga mga pearls. Murag di ko kaangay ani. Bi gani na-jud ko makita niya nindot kayo. And then pag abot sa the next slide, ingon siya dito pagkakita niya karon, and when he found one great value, maayo pang lantaw ning merchant. Murag pare sa inyo ba sa inyong mga field, and somehow na-jud may maayo nga pang mata. Example bulawan, maayo mo og mga bulawan. Siguro kaning nagadil og sakyanan pagtan-aw sa makina or pagpaminaw sa andar pa lang kani 1 year na lang ni taman. Naay mga ingon ana no nga mga ilag yung kan. Kay kani mga engineer nga kanabitang gikan sa India kanang word nga badja, actually ang bajaj man gidaw na dili gina badja, bajaj kay apelyido pud na siya dito sa India. Kanang pagpaandar daw ana paminawan na nila mga maado ng engineers sa India. Paminawan na nila kani daot ang kuan ani ana. So expertise. Kani pud siya pagtan-aw niya ani nga perlas uy kani. Mahalo ni. Wala ni punit pero kani mahalo ni nga klase. O sige ingon, he went away and sold everything he had and bought it. So murag pari-pareho na sila tong tao no. Kakita sila og maayuhon, bililhon, mahalon. Unya karon niuli sila, give up nila ang tanan, gibaligya nila ang tanan just for these valuable things nga ilahang nakita. Okay? Ang kalainan kay kadtong isa aksidente niya to nga nakit-an. While naghukay siya sa field, aksidente niya nga nabungkalan. Kaning the pearl of great value, dili ni accidentally. Ang merchant yun ang nagapangita. See the difference? See the difference? Ang merchant yun ang gapangita. Naingon siya din Jesus is looking for the lost to save them. Nagapangita si Lord sa mga nasalaag aron luwason. And this is the essence of the merchant. Karon,
Kinsa maning kingdom of heaven? Next slide na tanak. Now, the kingdom of heaven, the hidden treasure, kadtong tao is the believer. Kung nakit-an na nimo ang gingharian ni Lord, bisag unsa pa imong biyaan, basta giuna nimo si Lord, dili na jud kalugi. But I would say, biyaan ninyo yung mga negosyo ayaw, kay si Lord ang naghatagana. Second, the kingdom of God is like a merchant. The merchant is Jesus, nga nagapangita og costly pearl. And the pearl is you and me. Nganong pearl man? Nindot king story aning pearl. Next slide. Okay ka na. Nindot king story aning pearl. Ato na lang i-refresh atong mic. Kabalo ko ang kaning uban, kabalo na ni sila. So kani diing pearl, inaani na siya pagkamugna. Dili din na siya pareho sa mga gold nga i-mine. Naman na siya sa molas no or takyubo. Oh. Kana diing pearl, kaning takyubo, pag open sa takyubo, manulod man na usay ang mga balas. Pag sulod sa mga balas, kay syempre hard ang ilang granule, ma-irritate ang kanang ang tissue sa sulod sa molas kay di ba humok ng mga shells, ma-irritate. Pagka-irritate niya, pag ana niya nga uy naay kanang sapra, naay gahi, naay hait, mugawas na yun to siya og crystalline substance nga gitawag og nacre or nacre. Lapot nga substance nga crystalline. Puston dayon niya tong balas nga ni sulod. And over time, balik-balik na nga mahitabo. Siyempre, kay mo abri man gid siya, kay mo kaon man siya. Pag abri na pud niya, manulod na pud tong balas, then the process is repeated again and again. Hangtod nga, mahitabo tong dako kayo nga perlas sa sulod sa takyubo. So ang perlas di ay is gikan siya sa irritant or impurities nga giputos adtong nacre or nacre. What is that mean? Mura nag-ikaw og ako. Ingon ana gyud ang ato ang kinabuhi before nato na encounter si Christ. We are just irritant sa kingdom. Every time nga naatay sala, every time nga wala pa sa time nga wala pa nato na release ang forgiveness, mura tag balas. But when Jesus Christ came into our lives, ang iyang righteousness maotoy ni balot sa ato ang kinabuhi. And every time nga masayop ta, the righteousness of God is abundant in our life. Nga until now, when we present ourselves before God, dili kadtong ang atong pagkahugaw ang tan-awon sa Ginoo, kung dili ang righteousness ni Christ nga naa nimo og naa nako. Mao nang ingon siya, like a merchant seeking for a price of great value. Igsuon. Ikaw ug ako ang atong kinabuhi. Great value. Gianhian yun ni Jesus. He left heaven. He left everything. Even the glory. His throne. Gibiyaan niya. Ninaog sa kalibutan just to seek a pearl of great value. Ug ikaw na ug ako. Ingda imong katapad. Ikaw na. Ingna ba? Ikaw na. Inana ka ka-valuable sa atubangan sa Ginoo igsoon. So today, two things. If you know Jesus Christ, do everything to have Jesus in your life. And because Jesus seek us with all His life, giving His life for us, let us also dedicate our lives for the Lord. Amen. Before I end this sermon, let us just sing the song, that goodness of God. And in your seat, just ponder, unsa ka maayo si Lord. Regardless of unsa atong gipanghid-hid ang atong lawas, tinuod lang, murag, lapok ra baya gihapon ta, no? Abog ra baya gihapon ta. Pero, karon nahimo ta og high value because of the righteousness of God. We just give Him thanks. Maayo jud ka, Lord. Pwede untana nga na ako karon dito sa kalibutan, nagdisko-disko. Pwede untana ako karon didtoan, nagpalaboy-laboy, pero na ako diri karon, na ako ani nga pamilya, na ako ani nga negosyo, na ako ani nga estado sa kinabuhi. Not because bright ko, dili tungod kay influential akong family, because God is good. Again, dili tungod kay gwapo o gwapa ka, o bright ka, o ilado imong pamilya, naa ka diha. But because God has been so good, from your conception until now, wala ni undang si Lord pagpakamaayo sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah, Jesus. As we sing that song, you can close your eyes or you can open it and just give praise to the Lord and make the lyrics of this song your very own.